Okay mga boss, may nagtanong doon sa comment section. Ang tanong ay ganito: paano daw mawawala yung ugong ng amplifier? So pinaka common na problema yan sa amplifier mga boss. Paano nga ba mawala yung ugong? Unang-una, pag-usapan muna natin yung ugong sa amplifier. So yung pinagmumulan ng ugong o dahilan ng ugong ng amplifier o umuugong sa speaker ay hindi lang po isa ang pinagmumulan yan. Kailangan may establish muna natin yon. Kasi hindi naman alam ng mga customer o yung mga amplifier user lang na basta ugong, akala nila isa lang yun. Hindi po. Marami pang dahilan. Yung pinaka basic na or common example kung bakit umugong yung amplifier. Unang-una, loose grounding o kaya kulang sa grounding yung amplifier. O kaya may grounding siya kaya lang nag-loose. Weak yung audio signal niya o kaya yung audio niya mismo walang grounding yung supply. So pag may problema sa power supply, pwedeng umugong yung amplifier, especially kapag may tama na yung capacitor, pwedeng maugong yung amplifier. So yung capacitor na yun, for example, meron tayo ditong halimbawa yung mga ganitong mga main filter capacitor, kapag sira na to, umaalog na, lumulubo na, pwedeng maugong na. Halimbawa sa transformer, may transformer tayo dito. Kapag yung transformer medyo pasira na, minsan yung pinaka output voltage niya dito sa hindi na pantay, magre-result yun sa hindi rin pantay yung supply niya dito sa negative supply at sa positive supply. Pwede rin maugong yung amplifier. So ang dami pang dahilan. Siguro kung magtatanong yung customer, ang tinatanong nila paano gawa ng solusyon. Una dyan, kung talagang sa amplifier yung problema, kailangan ipacheck nyo sa manggagawa. Dalhin nyo sa technician para ma-check yung amplifier nyo para masolusyonan kung anong problema sa ugong, para malaman. Iba-iba kasi yung ugong ng amplifier ngayon. Ang pinaka basic lang na gagawin ng customer kapag, tika lang, nangangawit na ako. Ay, masilaw no. Yan. May speaker kasi tayong ginagawa mga boss habang nagpa-vlog tayo. Okay, lagay natin dito yung So, ang pinaka basic lang siguro na magagawa ng customer kapag basic troubleshooting kapag maugong yung amplifier nila ay unang-una, palitan nyo muna yung jack. So, ano ba yung mga jack? Yung mga ganito. So pag nasira to, pwede ring maugong. So gagawin nyo dyan, halimbawa amplifier kayo, sample natin itong nasa gilid, may amplifier kayo, may mga input yan, di ba? So katulad nito, yung input nandito, malabo, dito tayo, dito na lang tayo, yan, ito may malapit yung input nya, kunyari may input na ganyan. Pag sira din yan, kasi yung outer nyan may grounding, pwede ring maugong yung amplifier. So gawin nyo muna mga boss, kunyari ito yung pinaka-input, kunyari lang pinaka-input ng amplifier. Tanggalin nyo muna yung jack, tapos paandarin nyo yung amplifier nyo. Pag wala na nakalagay na input, tapos maugong pa rin yung amplifier nyo, kailangan nyo na talagang ipacheck yan sa technician. Dali nyo sa pagawaan. Huwag nyo nang pilitin pang i-DIY kasi baka lalong lumala ang sira. Pero kung gusto nyo naman kalikutin at pakiramdam nyo, kaya nyo, pwede nyo subukan. Pero para sa akin, kung gusto nyo ng safety at magawa agad, dalhin nyo na sa mga trusted na service repair shop nyo. Yun ang problema mga boss kapag ugong ang pag-uusapan. Yun lang ang may papayo natin dun sa mga nagtatanong kung anong problema kapag may ugong yung amplifier. Yung malalim pa na rason dun, halimbawa may sira yung tone control, trabaho na po ng technician yun. Ngayon kung magdi-DIY kayo, talagang do it at your own risk yan. Pwede nyo masira yung unit o pag nakachamba kayo, pwede rin pwede rin pala dyan yung naglulus na yung wire, yung mga ganito. Data yung sample, mga ganitong wire, ay yung mga saksakan ng wire, pag nag-loss din doon, loss connection pa rin yun, ugong. Loss connection sa board, yung mga hinang, nawala na yung hinang,
yung supply ng preamp, pero trabaho na po ng technician yon. Ngayon kung magdi-DIY kayo, kailangan nyo talaga ng basic electronics o basic knowledge sa electronics para mai apply nyo yung ano, kasi dalawang basic na paraan sa pagto-troubleshooting ng amplifier ay magbo-voltage checking ka, tapos mag-audio trace ka. So dapat nun mag-voltage checking ka kung marunong ka na gumamit ng tester at marunong ka magbasa ng circuit. At yung audio tracing, ganon din mga boss. Alam mo kung saan mo i-inject yung ano, alam mo kung saan yung audio signal flow, mga ganon. Kaya yung ugong, pinaka basic dyan, pa-jack-jack lang. Kumbaga pag mga sirang jack lang pwede. Pero pag sa amplifier na, ang problema, mas recommend ko talaga na ilapit nyo sa technician. Ngayon, nagtitipid kayo. Mayroong mga nagtatanong dito sa YouTube kasi tawag dito, nagbabaka sakali yun. Nagbabaka sakali sila na maturuan at makalibre, makatipid, yung mga ganon. So pwede magbibigay tayo ng ideya, pero hindi naman lahat yun ay accurate o sakto doon sa pangangailangan nyo o doon sa problema nyo. Kasi kahit sabihin natin nga na ugong lang yung sira ng amplifier mo, iba-iba pa rin yan, sinasabi ko. Pwedeng binigay kong ideya, ibang pwedeng tumugma doon sa problema mo, o pwedeng maging solusyon, pwede rin hindi mga boss. Case to case basis yan. Kaya bandang huli, bagsak pa rin yan, ipacheck sa technician. Pag magdi-DIY kayo, do it at your own risk. So yun lang mga boss, at paulit-ulit ko lang sinasabi kasi hindi naman lahat kasi ng viewers natin ay nakikinig lang tuloy-tuloy. Kaya mapapansin nyo, may sinabi na ako nung nakaraan minuto, sinabi ko ulit ngayon kasi nagpapaalala tayo dito. Concern lang po ako sa inyo at gusto ko makatulong sa paraan na hindi kayo mapapahamak. Yun ang layunin ko dito, kaya tayo nagbablog, makatulong tayo sa kapwa pero hindi natin sila ipapahamak. Ganun lang yung mga boss. Kaya hindi ako nagtuturo ng mga extreme na kailangan pag may ugong i-amplifier, kalasin mo yung ganito, kalasin mo yung ano. So depende yan. O pag sinabi kong may nagtanong sa comment section, boss, anong sira ng amplifier kapag may ugong? Sige, palitan mo na main filter capacitor. Ngayon, hindi naman alam niya kung paano i-check kung sira yung main filter capacitor. Bumili siya, kinabit, may ugong pa rin. O di gumastos lang. Kasi hindi lahat ng sira pare-pareho. At saka, hindi lahat ng tao or customer may kakayahan maging technician o may kakayahan mag-analyze ng circuit. So, kanya-kanya tayong papel, kanya-kanya tayong linyada ng trabaho. Kung hindi mo linya, wag mong pangimasukan. Ganun lang kasimple yun. Kung gusto mo magtitipid, nasa yun, minsan nakala mo makakatipid ka, yung pala, lalong mapapagastos. Yun lang mga boss, at paalam po, abangan nyo ako sa susunod kong vlog. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.